Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ng aking YouTube channel. Kung bago pa lamang po kayo, ay huwag po ninyong kalimutan mag-like at isubscribe ang aking channel. Maraming salamat po. Si Melissa at ang kanyang mga kapatid, sina Rina at Leo, ay lumaki sa isang maliit na baryo sa islet ng Palawan. Ang kanilang buhay ay simple, nagtatanim ng gulay, nangingisda sa dagat at umaasa sa kalikasan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng katahimikan at payapang kapaligiran, may isang bagay na tila hindi tama sa isla. Mula sa pagkabata, paulit-ulit na pinapaalalahanan sila ng kanilang mga magulang na huwag pupunta sa kagubatan na malapit sa kabundukan, lalo na kapag lumubog na ang araw. May mga nilalang doon na hindi dapat gambalain, palaging sabi ng kanilang lola tuwing nagkukuwento sa kanila tuwing gabi. Isinasalaysay niya ang mga kwento ng kapre, tikbalang at aswang na di umano'y naninirahan sa kapundukan. Isang araw, habang nagpapahinga si Melissa at ang kanyang mga kapatid matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho, napansin ni Leo ang kakaibang liwanag mula sa gubat. Teka, ano kaya yun? Tanong niya habang pinagmamasdan ang mga kumikislap na ilaw na tila lumulutang sa gitna ng dilim. Huwag kang magpapadala sa tukso, Kuya Leo. Baka isa yan sa mga nilalang na sinasabi ni Lola. Ngunit tila hindi mapakali si Leo. Ano ka ba, Rina? Hindi ako naniniwala sa mga kwentong iyon. Baka may kayamanan doon o isang lihim na hindi pa nadidiskubre. Kinabukasan, maaga pa lamang ay umalis na si Leo patungo sa kagubatan. Sinubukan siyang pigilan nina Melissa at Rina, ngunit matigas ang kanyang ulo. Babalik ako, Ate Melissa. Rina, bago magtanghali. Dumaan ang oras at ang tanghali ay lumipas na, ngunit hindi pa rin bumabalik si Leo. Nag-aalala na si Melissa at Rina, kaya't nagpasya silang hanapin siya. Sumama si Rina at magkasamang pumunta ang magkapatid sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, nararamdaman nilang parang may sumusunod sa kanila. Ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw at ang hangin ay naging malamig. Nararamdaman mo ba yan, Ate Melissa? Oo, Rina. Para bang may nagmamasid sa atin? Nakarating sila sa isang malalim na bahagi ng kagubatan at sa gitna nito, nakita nila ang isang malaking puno na matagal nang patay. Sa ilalim ng punong ito, nakita nila ang sapatos ni Leo. Walang bakas ng kanilang kapatid. Maliban dito, biglang umihip ang malakas na hangin at narinig nila ang isang mababang tinig na parang bumubulong mula sa puno. Bumalik na kayo. Mabilis na kumaripas ng takbo ang magkapatid. Takot na takot. Hindi nila alam kung paano makakalabas ng gubat. Ngunit nang makabalik sila sa kanilang baryo, sila ay halos walang imik. Kinagabihan, muling narinig ni Melissa ang tinig sa kanyang isipan. Mas malakas at mas malinaw. Bumalik ka. At doon niya napagtanto, hindi basta mawawala si Leo. May isang lihim sa kagubatan na hindi nila naintindihan. Napaisip si Melissa kung ano ang kanyang gagawin.
upang mabawi muli ang kanyang kapatid na si Leo. Kaya naman, sa kabila ng takot, nagpasya si Melissa na bumalik sa kagubatan. Alam niyang kailangan niyang iligtas si Leo kahit pa nangangahulugan ito ng pagharap sa mga nilalang na matagal nang pinagbabawal na gambalain. Ate Melissa, huwag kang padalos-dalos. Paalala ni Reyna habang hinahawakan ang kanyang braso. Ate, baka pati ikaw ay hindi na makakabalik. Ngunit determinado na si Melissa. Hindi ko kayang pabayaan na lamang si Leo, Rina. Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang iligtas. Kahit ano pa ang naghihintay sa akin. Naghanda si Melissa ng ilang gamit, isang lampara, kutsilyo at ilang dahon ng banaba na sinasabi ng kanilang lola na makakatulong laban sa masasamang espiritu. Lumabas siya sa bahay at nagsimulang maglakad patungo sa kagubatan habang ang langit ay unti-unting nilalamon ng dilim. Habang papalapit siya sa malalim na bahagi ng kagubatan, muling lumitaw ang mga kumikislap na ilaw na nakita nila ni Leo noong una. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Melissa ang bigat ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Biglang naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may kasama pang mga bulong. Ang mga puno sa paligid ay tila nagmamasid at ang mga anino ay gumagalaw ng sarili nilang kagustuhan. Pagdating niya sa malaking patay na puno, narinig niyang muli ang bulong na naging dahilan ng kanilang pagtagpo. Melissa, bakit ka bumalik? Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang mga dahon ng banaba at ibinato ito sa paligid ng puno. Biglang tumahimik ang paligid at ang mga bulong ay biglang nawala. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, isang malakas na ingay mula sa likuran niya. Paglingon ni Melissa, nakita niya ang isang mataas na nilalang, ang tikbalang, may pulang mata at nakangising mukhang kabayo. Hindi mo dapat kinampala ang lugar na ito. Ngunit narito ka, kaya't magbayad ka. Nanginig si Melissa, ngunit hindi siya nagpadaig sa takot. Nasaan ang kapatid ko? Ha ha ha, si Leo. Ginawa na siyang alipin ng kagubatan. Hindi mo na siya makikita sa kanyang anyo. Ngunit kung handa kang mag-alay ng sarili mo, maaari kitang dalhin sa kanya. Alam ni Melissa na ang ibig sabihin nito ay ang kapalit ng kanyang kalayaan. Isang buhay kapalit ng isa pa. Ngunit sa kabila ng lahat, mahal niya si Leo at hindi niya kayang iwan ito sa ganitong kalagayan. Handa ako sumama sa iyo. Kung ibabalik mo siya sa pamilya namin. Hahaha, napakabait na kapatid. Sige, sundan mo ako. Nang sumunod si Melissa, naramdaman niyang unti-unti nang lumalayo ang kanyang mundo, ang mga alaala ng kanyang pamilya, ang kanyang buhay sa baryo at ang lahat ng mahal niya. Sa huling pagkakataon, naalala niya ang mukha ni Leo at nagdadasal na sana'y ligtas siya. Sa huli, bumalik si Leo sa baryo. Tila walang alaala ng mga nangyari sa kagubatan. Ngunit si Melissa, siya'y nawala na kasama ng mga nilalang ng islet ng Palawan. Nagbayad sa presyo ng pagnanais na iligtas ang kanyang kapatid
At tuwing gabi, sa kagubatan, may naririnig pa ring mga bulong ni Melissa na ngayoy bahagi ng kagubatan habang hinahanap niya ang kanyang daan pabalik.